Arestado ang 4 na hinihinalang miyembro ng Gapos Gang matapos maaktuhan umano ng mga tanod na nanloloob sa isang bahay sa Mandaluyong. Pinaghahanap naman ang kasambahay ng mga biktima na hinihinalang kasabwat ng mga suspect. May live report si Haji Rieta. Haji. Yes, arestado nga ang 4 na mga miyembro ng Gapos Gang matapos nilang loban ang isang bahay dito sa Mandaluyong City. Ganito katindi ang galit ng ginang na ito nang muling makaharap ang mga lalaking umano'y gumapos sa kanila. Pati ang anak niyang lalaki, hindi rin napigilan ang sarili at sinugod ang isa sa mga sospek. Tumanggi muna ang mga biktima na ipakita ang kanilang mukha, gayon din ang pagtukoy sa kanilang pagkakakilanlan. Pasado las 9 kasi kagabi, habang nagpapahinga ay niloban ang kanilang bahay sa Barangay Zaniga. Kwento sa akin ng ginang, nagulat daw sila nang biglang pumasok sa loob ng bahay ang 4 na lalaki. Hindi raw sila nakapalag dahil armado ang 4 na lalaki ng kalibre 38 at kalibre 45 na baril at balisong. Sa ulo, sa muka, lahat. Talagang tinutukan ako ng barel. Kahit nga nung nagtatali siya sa akin ang baril niya nakaganito kasi isang kamay naman papulupot ng pulupot sa kanya. Natigilan siya sa paghawak ng barel nung ang aking kamay at bibig may tali na yung kamay ko at yung aking bibig ay may tape na. Pati ang babaeng ito na halos mangyak ng aming kausapin, tila isang bangungot daw ang dinanas ng mga oras na yon. Kinakaladkad po nila ako sa yung anak ko na turo ko daw po sa kanila yung fire exit. Tapos sabi ko, hindi ko po talaga alam yung fire exit dito. Huwag niyo po akong saktan. Kunin niyo na lang po kahit ano kong gamit dito. Tapos po nung umiyak po yung anak ko, sabi patahimikin ko daw po. Tapos kutsilyo na naman po yung tinutok sa amin. Rumuronda raw ng mga oras na yon ang ilang barangay talod ng mapansing kakaiba ang nangyayari sa nasabing bahay. Ngayon may naginig kami sumisigaw sir, mga babae at bata. Ngayon pagpasok namin sa loob, may tumakbo sir, 2 lalaki. Papasok ng bahay. Ngayon nung sinundan namin, tumakbo na yung mga bata palabas. Sir, pagpasok naman namin ng babang bahay, yung isang lalaki na agapos na, pababa na hagdan, nakabusal, pinasir, tas yung 4 na suspect umakyat sa taas sir. Nagkagunan ng habulan, dumaan sila sa likod. Tapos hanggang sa nainkwento na namin sa may Pico, sa may kabahan ng Pico, sir. Agad daw silang nagpatawag ng tulong. Bagaman tinangkapan ng mga sospek na tumakas, agad naman silang nahuli. Sospetsa ng ginang, ang 1 linggo na nilang kasambahay ang kasabwat ng mga sospek dahil umano sa mga palitan ng mensahe sa cellphone ng isa sa mga sospek. Definitely ang kasabwat yung katulong namin. Meron kaming maid na isang linggo pa lang sa amin. Yun yung kasabwat nila kasi nakita ng kapitbahay namin. Yung kapitbahay namin yun yung tumulong na nagtawag ng tulong para sa amin ng mga barangay. Kasi napansin niya, paglabas ng maid na may daladalang basura, meron na agad 3 lalaki na pumasok. Nailarawan naman ang nasabing kasambahay at ayon sa artist sketch ng PNP Mandaluyong, tinatayang may tas itong 5'2". Bungi, payat ang pangangatawan, maputi, kulot ang buhok, lubog ang mga mata at malalim ang mga pisngi. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa nasabing krimen. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang 4 na sospek. Igan, hinahanap na nga ng otoridad ang kinaroroonan ngayon ng kasambahay na bigla na lamang daw nawala bago pa man mangyari ang krimen. Igan, paalala ng otoridad na mag-ingat sa mga kukuning kasambahay. At ipapakita nga natin ngayon sa monitor ang artist sketch ng kasambahay na nagngangalang Gina na bigla na lamang daw nawala bago mangyari ang krimen. At ayon sa mga otoridad ay maaaring tumawag lamang sa PNP Mandaluyong hotline na 571-6004. Ulitin ko mga kapuso ay 571-6004. Yan po ang hotline ng PNP Mandaluyong sakaling makita ang larawang ito ng kasambahay. Igan? Babae pala yon. Gina pangalan. Yes, Igan. Okay. Maraming salamat, Haji Rieta.